Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon, papasyalan natin yung mga babae ng gobyerno, no? After 4 years na mga nalagyan na o nalipatan na ng mga babae ng gobyerno, ano na yung development, ano na yung mga pinagagagawa o ano na ginawa ng mga beneficiary sa mga babae ng gobyerno na binigay po sa kanila, no? Sa mga beneficiary. So yan, nag-umpisa tayo dito sa may gate. Ito yung balay. At dito halos na 90% ng bahay dito ay may mga pamilya nang nakatira. Siguro nasa almost 5,000 plus na houses itong mga nandito sa balay. At hinahati naman siya sa bali 4 na subdivision. No, na pangalan subdivision. Yung una, Rancho Verde 1. Tapos Rancho Verde 2. Ito kung tawagin ito, itong may nandito sa may court na yan, pinagawa. Malapit na Rancho Verde 2. Tapos Caridad, tapos St. Mary Magdalene, and then yun na, 4 na pala. Makikita rin natin yung basketball court, nakakatuwa kasi malapit nang matapos. At shoutout sa NHA at nilagyan nila ng facilities na itong pabahay ng gobyerno dito sa may Malaingin Bago na Cavite. Kasi nga isa ito sa mga gustong required o bigyang pansin ng butihing mayor na nangnait ngayon, na lahat ng mga babae ay meron ng facilities like center, daycare, and then school. So dito sa may palay, meron ng school dito, kinder to daycare to high school. No, kumpleto na ito rito. Kaya lahat ng mga babae ng gobyerno dito sa may Malaingin Bago, Malaingin Luma, Molino, Kalugkob. So, pwede nyo nung ma-enroll yung mga anak ko ninyo dito sa may balay. May private public school na dito. So, ito na yung St. Mary Magdalene, yung famous na talaga. At ginawa ng talipapa o semi-palengke itong may highway. So, lahat ng mga nagtitinda sa gilid at ayan, napaka-busy na. Hapon ito, busy na yung kalsada natin dito. Kasi nga, pagdadating ng hapon ito talaga yung oras ng pamimili ng mga residente sa pabahay ng gobyerno, at oras din ito ng mga nagtitinda, no, na naglalatag sila dito sa lugar nito sa gilid ng kalsada, except doon sa may mga nakapwesto na sa gilid ng mga bahay. So makikita nyo, medyo nagtatraffic na talaga itong kalsada na ito kasi ayan, parada, namimili, parking area, at saka talagang kailangan lang pasensya na lang sa mga dumadaan. Kasi siyempre, kahit pa paano nagkakaroon ng konting traffic, smooth naman. So ikot na tayo dito sa may papunta tayong Caridad. Tapos pupunta na tayo sa papuntang Molino sa may Cristo Fight A and B. No? At tingnan ko. Gusto kong ipakita sa inyo dito yung hitsura na ng mga pabahay ng gobyerno after 3 years, 4 years na meron ng mga nakatirang mga pamilya o mga residente na. So ano na ba yung mga pinagagagawa nila sa mga bahay ng gobyerno? Pinagbuti ba nila? Pinaganda ba nila? So makikita naman natin na very positive. Yung may kakayanan na magpaayos, magpagawa ng bahay, pinapaayos naman nila ng maayos na yung bahay. Kasi siyempre, di ba bahay na nga nila to? Although kung titingnan natin, siyempre, sa iba, medyo maano yung pananaw kasi nga, Parang maganda dito. pabahay ng gobyerno. Kaya parang hindi ganun ka Pero kung itong mga pabahay ng gobyerno sa ngayon, i-compare natin na ito sa mga subdivision, masasabi natin hindi na pauhuli ito. Diba? So nakapinturado na siya, fully finished na, at naka-tiles, pinturado sa loob, lahat, no? Facilities. Isa sa mga private subdivision nga, bare type lang. Walang tiles, rough floor. So yung mga ganun, pero ito kompleto na. So titira ka na lang talaga. Tapos siyempre,
ikaw na mag-develop, wala namang pinagkaiba sa mga private subdivision niya. So ito, Oo. ito yung pinakadulo nung, ito naman ay Okay. Simple buhay dito. karidad na. So pagpasensya nyo na yung windshield natin, kakaistorbo. Nag-experiment pa kasi ako kung saan po pwedeng magandang ilagay yung camera. So talagang nabablock ng ano. So dito nakikita nyo mga kabataan na nagbabasketball, gumagawa ng paraan para meron silang mapaglaruan. So sa wakas, meron ng court no, na ginagawa at malapit ng matapos, so maaari na itong malaruan o mapaglaruan ng mga kabataan para na sa ganun Ito. maiwas sila sa hindi magandang kagawian o like pagda-drugs, pag-iinom, etc. So na hindi mabuti para sa mga Kala kabataan. ko may gate na. At syempre, good health din ito yung basketball court. So saan na ba tayo? So ikot pa tayo sa bandang dulo. So dito marami pang bakante oh. Marami pang bakante mga kabahayan. Ayan, nakikita nyo kung anong ginagawa ay very common talaga tindahan. Problema lang talaga dito yung transportation kasi pag pupunta ka ng palengke medyo pricey talaga. Kumbaga isang pang-ulam mo na yung magiging pamasahe pagka pupunta ka ng bayan. Ganda rin. And then siyempre yung oportunidad ng trabaho. Pero kung walang provincial rate, kahit pa paano may makikreate ng trabaho dito sa probinsya at may trabaho naman siya. Ang problema nga lang kasi talo ka din naka-provincial rate ka tapos ang taas-taas ng pamasahe mo. Ang mangyayari sa sinahod mo. So yung iba sa Manila tatrabaho, mas mataas ng kaunti yung sahod, mag-stay na lang sila doon, and then weekly uuwi. Para naman sa ganun, kahit pa paano maging mas malaki magiging take home dito. Tatrabaho ka dito sa night, no? Provincial rate, magkano lang naman yun. Mamamasahe ka, laki ng pamasahe. Tapos mag-uwi ang ka araw-araw, di napunta na lang sa pamasahe yung ano. So yun lang yung problema. So the rest, tingin ko, masasabi ko, smooth na. So maliban na lang talaga dun sa mga reklamador. Wala na tayong magagawa doon. Kasi magre-reklamo na lang yung gusto nila. So ayan, balik na tayo dito. Lalabas na tayo, pupunta na tayo ng Molino sa may Balainin Luma. Actually, daming pabahay dito. Dapat talaga itong bayan ng Naik tawaging bahay kapital, no, ng Pilipinas dahil sa sobrang dami ng pabahay ng gobyerno. Yung iba nga sinasabi na nawawala na yung mga palayan. So yun, diba? Pero parang ang hirap i-determine kung ano ba ang dapat gawin. So magtayo ba ng mga pabahay sa palayan o paano, diba? So kung ano na lang yung sa nakikitang makakabuti sa kagaganda ng bayan, yun na lang siguro. So ito na yung highway ng Malainin Bago, Molino at saka Malainin Luma. Kikita nyo puro malawak na palayan, kalupaan sa both side ng kalsada. So yun, nadaan natin karatula na yun parang white orange. Yun po ay pabahay ng gobyerno para sa mga sundalo naman. Pagka-alog-alog, pagka nalulubog, nakikita rin talaga sa camera kahit sabi na, ito na pala yung Crystal White A and B. Ayan na sila, dito sa bandang kaliwa nakikita nyo, yan na yan, pabahay yan ng gobyerno. So kabilaan niya magkatapat. So pasok tayo dito sa kabila muna. Tingnan na natin kung ano yung mga development ng pabahay ng gobyerno, ano ba yung ginawa na ng ano. Dito may terminal na rin ng tricycle din talaga. So yun lang talaga, medyo malulula ka lang sa presyo ng pamasahe. So ayan, meron na ring mini talipapa rito. Kahit pa paano yung mga residente, hindi na kailangan pumunta ng palengke. Makakabili na sila yung basic lang, pangulang-ulam na magiging ano nila sa pang-araw-araw. At dito makikita natin, medyo makitid yung kalsada nila kumpara dun sa balay, no? Malawak at maliwalas ito kasi parang ang liit ng lot
kinumpress ng architect para dumami lang yung maitayong bahay. Although, ayos naman, maganda rin naman. Nakikita rin naman natin na tawag dito, kaaya-aya pa rin yung paligid. So medyo nakikita lang natin yung ng araw kasi nakaharap tayo sa araw eh. So ito, may parang oval dito na pagkalaki-laki itong lugar na to dito. Ang lapad nitong oval na to. So dire-diretso lang tayo sa bandang dulo tapos doon tayo sa may kanto. Ayan, dito tayo na. So nakikita nyo no, yung mga ginawa ng mga beneficiary, ng mga narelocate sa pabahay. Masasabi natin namang positibo kasi yung mga pamilya na narelocate dito sa kabila ng pag-aalala, pag-aalinlangan nila na malipat sa mga pabahay ng gobyerno kahit pa paano na-survive o nakapag-adjust na sila. Kaya makikita nyo yung mga bahay na naibigay na sa kanila pinagaganda na nila, inaayos na nila, diba? So yun yung mga nakaka-inspire. So sa mga kababayan natin, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, minamabuti pa rin nila na mamuhay, no? Manirahan ng ayos dito sa bayan ng Naik, lalong-lalo na sa pabahay ng gobyerno, especially dito sa mga pamilya na nare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nitong content natin. So itong ginagawa naman natin yun, kita nyo, bahay, ganda na. Kaso nga lang, medyo naka-overflow yung pinaka-terrace niya sa taas, sa may parang gutter na ng ilang hindi maganda sa mga kababayan din natin. Pero, di ba bawal yun? Okay lang yung kung bubog, pero kung parang konkreto na, na parang fix na, ang hirap na. No? Pero hindi ko alam kung okay ba yun o hindi. Okay, so yan, may karugtong, abangan nyo.